Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images na itong mga makakapal na kaulapan na patuloy na umiiral sa silangang bahagi ng ating bansa ay ang patuloy na epekto ng shoreline ayon sa lubungan ng mainit at malamig na hangin. Sa kasalukuyan, itong shoreline nakakaapekto sa malaking bahagi ng Southern Luzon at sa Visayas. And for the next 24 hours, asahan natin itong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa buong Visayas, pati na rin dito sa area ng Bicol Region, buong Mimaropa, Quezon Province, pati na rin sa mga lalawigan ng Laguna, Batangas, at sa buong eastern section ng Mindanao, sa mga regions ng Caraga, Davao Region, pati na rin dito sa Northern Mindanao. So malaking bahagi ng southern portion ng ating bansa makakaranas ng mga pag-ulan na dala ng shoreline. Dahil naman sa easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko, makakaranas naman tayo ng mga pag-ulan dito sa southern portion ng Mindanao, sa area ng Basilan, Sulu, at sa Tawi-Tawi. Bahagi ng Northern and Central Luzon, particular dito sa area ng Cagayan Valley, Cordillera, at sa lalawigan ng Aurora, makakaranas rin tayo ng makaulapan at pag-ulan na dala ng hanging amihan. For Metro Manila and the rest of the country, makakaranas tayo ng maaliwala sa panahon. May chance pa rin ng light rains o pag-ambon na dala ng amihan sa Metro Manila and the rest of Luzon, at chance naman ng thunderstorms ang ating mararanasan sa nalalabing bahagi ng Mindanao. At sa kasalukuyan, wala pa naman tayong binabantayang low pressure area o anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating PAR na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw. At ito yung ating latest weather advisory na issued as of 5 p.m. today. Dahil sa epekto ng shoreline, makakaranas tayo ng mga malalakas sa pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Heavy to intense rains ang posibleng maranasan sa Albay, Sorsogon. Ito po yung mga areas shaded by orange, Albay, Sorsogon, Southern Leyte, Dinagat Islands, pati na rin dito sa Surigao Provinces. Moderate to heavy na pag-ulan naman, ito yung mga lugar na shaded by yellow, dito sa bahagi ng Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Masbate, Camarines Provinces, Catanduanes, dito sa Samar Provinces, Leyte, at Agusan Provinces. Kaya sa mga nabanggit na lugar, especially itong eastern section ng Visayas, Southern Luzon at Mindanao, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil for the next 24 hours, may kalakasan pa rin yung mga pag-ulan na dala ng shoreline, especially sa mga nabanggit na lugar. Starting tomorrow afternoon to Sunday afternoon, unti-unti nang hihina yung epekto ng shoreline dito sa area ng Visayas. Ngayon pa man, magtatagal pa rin itong moderate to heavy rains sa area ng Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Kaya sa mga nabanggit na lugar, especially sa mga nakarang araw, nakapagtala tayo ng mga pagbaha, especially dito sa Bicol Region, Eastern Visayas area, patuloy tayong maghanda sa mga banta ng flash floods at landslides. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, dahil pa rin sa shoreline, buong Mimaropa, pati na rin itong area ng Quezon, ilang bahagi ng Calabarzon at Bicol Region, makakaranas sa mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dito naman sa Metro Manila, malaking bahagi ng Northern and Central Luzon, makakaranas naman tayo ng mga kaulapan at pag-ulan na dala ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan. Magpapatuloy itong fair weather conditions sa Ilocos Region at itong western section ng Central Luzon. May chance pa rin tayo ng mga light rains o pag-ambon na dala ng amihan. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, buong Visayas, pati na rin itong Palawan at eastern section ng Mindanao, dahil pa rin sa shoreline na inaasahan natin magpapatuloy yung epekto bukas, sasan pa rin natin itong mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Inulit ko po, pinakamaapektuhan ng shoreline, itong silangang bahagi ng Visayas and Mindanao. So Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, magkanda pa rin tayo at umantabay sa mga updates sa pinapalabas ng Pag-asa ukol sa shoreline. For the rest of Mindanao, improving weather conditions sa ating mararanasan sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Magpapatuloy itong fair weather sa central and western sections ng Mindanao. May chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms.
Sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially sa northern and eastern seaboards ng ating bansa, dahil posible pa rin tayo makaranas dyan na katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga piling syudad o sa mga piling lugar ng ating bansa, improving weather conditions sa ating mararanasan sa Metro Manila, starting Sunday, magpapatuloy yan hanggang sa Tuesday. Fair weather, may chance pa rin ng mga pag-ambon na dala ng amihan. Mataas sa chance ng kaulapan at pag-ulan ang mararanasan sa Northern Luzon, kasama na dyan ang Cordillera at Cagayan Valley. So sa area ng Baguio City, sa 3 araw na ito, makakaranas tayo ng mga kaulapan at pag-ulan. Unti-unti nang hihina yung mga pag-ulan na dala ng shoreline, starting Sunday dito sa area ng Bicol Region at Mimaropa. Pero mapapalitan yan ng mga pag-ulan na dala naman ng northeast monsoon o yung hanging amihan. So, mataas sa tsansa ng kaulapan at pag-ulan rin na ating mararanasan sa araw ng Linggo hanggang sa Lunes at unti-unti na mababawas yung mga pag-ulan na dala ng amihan pagsapit ng Tuesday. Sa bahagi naman ng Visayas, sa areas ng Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, magpapatuloy ang epekto ng shoreline sa malaking bahagi ng Visayas sa araw ng Linggo. Sa Central and Western Visayas ay mababawasan yung mga pag-ulan pagsapit ng Lunes hanggang sa Martes. Pero itong eastern section ng Visayas, Tacloban City, magpapatuloy yung mga pag-ulan na dala ng shoreline sa 3 araw na ito. Kaya itong ang area ng Eastern Visayas, maghanda po tayo sa mataas sa tsansa ng mga flash floods or landslides in the coming days. Fair weather conditions na ating mararanasan sa Central and Western sections ng Visayas sa Monday at Tuesday, pero may tsansa pa rin tayo ng localized thunderstorms. Sa bahagi naman ng Mindanao, itong eastern section ng Mindanao, improving conditions rin na ating mararanasan sa Caraga at Davao Region sa araw ng Linggo hanggang sa Lunes. Pero sa epekto ng easterlies, makaranas muli tayo ng mga pag-ulan na dala ng nasabing weather system sa araw ng Martes. For the rest of Mindanao, itong central and western sections ng Mindanao, so including yan, itong mga area ng Cagayan de Oro City at Zamboanga City ay maaliwalas sa panahon na ating inaasahan sa 3 araw na ito. May chance pa rin ng mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6:02 ng hapon at sisikat naman bukas sa ganap na 6:17 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga rainfall advisories, thunderstorm advisories, or heavy rainfall warnings na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad, ay i-follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dost.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Nagulat.